Good evening mga idol. Talapia mga idol. Joke lang guys. So tayo ay nasa sample problem number 4 na guys. At ito yung sinasabi sa sample 1. Medyo naiba lang ng konti sa mga previous natin. Yung iba kasi ay medyo yun na yun eh. Kumbaga direct to the point na tanong eh. Anyway, ito rin naman ganun din naman. So medyo mahaba lang ng konti yung solution natin here. So sabi sa sample problem number 4, following the result of a shrinkage limit test, the initial volume of a soil in a saturated state is 24.6 cubic centimeter. So, cubic centimeter po yun ha. The final volume in dry state is equal to 15.9 cubic centimeter. Initial mass in a saturated state is 44 grams. And the final mass in a dry state is 30.1 grams. So, meron tayo initial at final volume. And then we have the initial and final mass, no? Tama ba guys? Anyway, so for our questions, ano yung mga hinahanap, mga required sa atin? So first, what is the shrinkage limit, the volumetric shrinkage, the linear shrinkage ratio, and the specific gravity of soil solids? So ito medyo may kaiba lang ng konti kasi discuss natin ng konti yung specific gravity. So 'di ba, ang alam natin yung specific gravity doon sa weight volume relationship. So meron tayong specific gravity na naka in terms sa shrinkage ratio and shrinkage limit. So paano ba natin siya makukuha? So let's proceed guys muna sa shrinkage limit natin for our question number yung ating hinahanap po letter A. O yung ating shrinkage limit o yung SL natin. So, ito na yung mga given natin, binigay naman na. So, medyo madali naman na diyang i-distinguish kung sino yung initial at saka yung final. And then, saka yung ating wet mass at saka yung ating dry mass. For letter A, ang hinahanap lang naman sa atin na yung SL. Tama ba? Yung ating shrinkage limit. So, ito ata yung may pinakamahabang formula. Kasi ang shrinkage limit, kasi di ba tatlo yung shrinkage natin? Shrinkage limit, shrinkage ratio, tsaka shrinkage, ano pa isa? Meron pa isa no? Shrinkage limit, shrinkage ratio, at saka shrinkage index yata guys yun. So madami pa yan. So meron pa tayong volumetric shrinkage, tsaka linear shrinkage. Ano ba pagkakaiba nila? So si shrinkage limit. So di ba sabi natin, si shrinkage limit, when the soil becomes saturated, or when the soil is continuously tumataas yung kanyang moisture content, the soil is shrinking. But yung pag-shrink ng soil ay meron siyang limit. That is what we call the shrinkage limit. No? So hindi porket nadadagdagan yung kanyang moisture content ay continuous din yung na hindi porket continuous ang pagdagdag ng moisture content o pag-increase ng kanyang moisture content continuous din yung pag-shrink ng soil natin. So meron lang siyang limit. So yun yung shrinkage limit natin. So shrinkage ratio, kung gaano siya kabilis mag-shrink. Ano ganun guys? Anyway, so kapuntahan natin yung ating shrinkage limit. So sabi natin ang shrinkage limit, that is the initial moisture content minus the change in moisture content. However, medyo mahaba yung kanyang formula kasi yung initial moisture content natin, eto guys, eto. Di ba ito ay equal sa yung basa minus yung tuyo all over yung tuyo. Tama ba guys? So, quantity. Tama ba guys? Sana nare-recall mo pa to ha? And then minus, ano naman yung ating change in moisture content? So, meron tayong formula, di ba? So, meron tayong formula na that is V. Masyadong madami yata yun, guys. No? So, meron tayong formula na V initial minus B final raw water all over dry mass. No? And then, quantity, then times daw natin ng 1,000. So, mas maganda lahat, no? Yung whole equation natin, times natin ng 1,000. Alright? So, kunin na natin. Yan na yun, guys. So, as long as kabisado mo yun, yan na yun naman na yun, no? So, medyo crucial lang yung pagkabisa ng formula natin. So, ating wet mass, so, take note lang natin na, eto na yun, di ba? Mag-minus pa ba tayo ng can dito? Hindi naman na, di ba? Wala naman na sinabi na mass of can. So, ibig sabihin, final at initial, siya na yan, di ba? So, anong ating wet mass? We have 44 grams. Yung total mass niya. Minus yung 30.1 grams natin. So, sir, kailangan pa ba namin i-convert into kilograms? Hindi na, guys, no? Hindi na, kasi mas madami pa i-convert, no? Kasi at the end of our equation, meron tayong raw water, ha? So, spoil ko na kayo ng konti. Di ba? Naka-grams tayo. Ditong volume natin, naka-cubic centimeter. So, ito,
grams. Tapos ang gagamitin natin, syempre hindi dapat naka 1,000 kilograms ang gagamitin mo ha. Mali ka na dyan kasi by consistency of units, hindi mo pwedeng gamitin yan kasi yung all of our mass ay naka-express ng grams and all of our volume, dalawa lang naman yan, ay naka-express into cubic centimeter. So, mas maganda, itong raw water na lang i-convert natin into grams per cubic centimeter. Para, hindi na natin i-convert lahat. Kasi, i-convert mo to, ito, lahat yan, i-convert mo. So, ito, magkukube ka pa dito, oh. So, yun na lang, isa na lang, para siyang siya na yun, ano? Anyway, so, ang ating dry mass ay 30 point, sana guys, nasusundan mo ha, minus, yung ating volume initial, we have, ilan ba yung volume initial natin guys? Ang initial volume natin, ayun no, sabi paano ba na, ayun no, binigay naman na, no, 24.6. Minus, yung ating final volume at dry state, we have 15.9. Sana guys, nasusundan mo ha. All over, maglagay tayo ng space. Yung ating dry mass na 30.1. Ngayon, kung ilalagay mo dito 1,000, ay sure ako guys, mamali ka dyan. Bakit? Kasi hindi consistent yung unit mo. Alright, so multiply lang daw natin yung whole. Lumaki siya guys. Yung whole equation natin ng 1,000. So, medyo ingat ka na lang guys sa parenthesis, no? So, mali ito guys, pag ganito yung ginawa mo, ano? Kasi hindi naman ganyan yun. So, kunin muna natin yung raw water natin. So, yung raw water natin, kailangan natin siya i-convert into grams per cubic centimeter, ano? So, we have 1,000 kung naka-kilograms per cubic meter. I-convert nga natin siya into grams per cubic meter. So, i-convert muna natin yung ating kilograms. In every 1,000 grams, in every 1 kilogram, meron tayong 1,000 grams. Tama ba, guys? Ayun. So, sabi natin, yung meter naman i-convert natin into cubic centimeter. So, in every 1 meter, meron tayong 100 centimeter. However, naka-cube ito guys, kasi volume yan no? So, ibig sabihin, naka 100 cube din siya, no? So, big calculation guys, baka alam mo na. Pero, guys, pag kinonvert mo into grams per cubic meter, 1 lang naman yan. So, 1 grams per cubic centimeter. No? So, yun guys. Totoo yun guys, solve mo. No? So, yan. So, yun pala, pwede natin sabihin na yung raw water natin na 1 gram, 1,000 kilograms per cubic meter ay equal lang din sa 1 grams per cubic centimeter. No? So, yun ipapalit mo dun guys. Doon. Hindi siya 1,000. Ano? So, palitan ko na lang ito guys ha. Siyempre, gawin mo lang siyang 1. Kasi baka makuha mo negative. Negative kasi lalabas siya pagka 1,000 ginamit mo dito eh. Alright, so sana na-gets mo guys. Makukuha natin yung shrinkage limit that is equal to, medyo mahaba lang ito guys, ano? So, makukuha natin shrinkage limit ay equal to 0.172757. So, yun, ano? Siya na yun guys, no? I-store mo na lang kung gagamitin natin. So, meron ba ibig sabihin nito? Wala naman guys, no? So, next, kasi sure tayo, magagamit natin ito no? Next, for letter B. Ano ba yung hinahanap natin sa letter B guys? We have yung ating volumetric shrinkage. However, sa volumetric shrinkage kasi natin guys, saan ba yung volumetric shrinkage natin? Volumetric shrinkage ba yan? Ayun, tama, no? Sa volumetric shrinkage natin guys, di ba meron tayong formula na Vs ay equal sa SR? So, ito, balikan mo guys yung ano natin yung discussion natin, wag nalimutan mo. That is W, quantity, minus SL. Ang nakukuha pa lang natin guys ay yung ating SL, no? Wala pa tayong SR, wala pa rin tayong moisture content, no? Mas maganda, kunin muna natin yung moisture content o kaya yung SR, no? Kasi yung SR madali lang siyang kunin, ano? So kunin muna natin yung moisture content, which is yung hinahanap sa wala, no? Kunin muna natin yung shrinkage ratio, letter D. No, eto muna kunin natin kasi bago natin makuha yung VS, kailangan natin ng SR, kailangan natin ng moisture content, no? So, direkta muna tayo guys kay, huwag muna natin kunin ito guys. Direkta muna tayo kay, medyo nag-jump lang tayo, no? Kay shrinkage ratio. Letter D na muna tayo guys, no? Ang hinahanap sa letter D ay yung shrinkage ratio. Paano ba i-spell na shrink? Bano. Joke lang guys. Ay!
Shrink. Sobrang engot. Sobrang engot niyan. Hindi, joke lang guys. Joke lang guys. Shrinkage. Shrinkage. Tama ba? Bahala na. Shrinkage. Ito naman kasi, ayan shrinkage lang naman, na banu pa. Yung ating shrinkage ratio. Yung ating SR. Alright, but SP. So, yung SR natin, ito daw ay equal sa MD. So, sana guys, natatandaan mo pa ha. MD, VF, raw water. No? So, ang ating MD, yung dry mass, we have 30. Tama ba? 30.1. And then, yung BF natin, yung final volume, ilan ba yun guys? 15.9. And then, matic, alam mo yan na ito ay naka-grams. Ito ay naka-cubic centimeter. So, syempre, gamitin mo 1. No? Kasi raw water. In grams per cubic centimeter. So, makuha mong shrinkage ratio, ilan guys? We have 1.89308. So, yan na yun guys. Siya na yan. So, anong unit na to? Anong unit na to guys? Unit analysis tayo. Ang unit ng mass ay grams. Ang unit ng volume ay cubic centimeter. Ang unit ng raw water ay grams per cubic centimeter. So, makakancel lahat ng units. Tama ba? Makakancel ito. So, tama nga naman na si shrinkage ratio Kaya nga siya ratio no? So, wala siyang unit. Unitless siya, guys. Na makakancel lang siya. As long as, dapat consistent yung unit na ginagamit natin. Ha? So, lag ka mag-iingat din, guys. So, yan na muna. Letter D ang nakuha natin, no? So, next. So, makukuha na ba natin yung ating hinahanap na volumetric shrinkage? So, makukuha na ba natin ito, guys? Wala pa. Kasi wala pa tayong moisture content. So, ano muna yung moisture content natin? That is, hindi naman siya hinahanap, pero kailangan natin siya. So, that is mass, wet mass minus dry mass, o yung naka-weight, pwede rin naman, over dry mass. So, yun ang ating wet mass, we have 44 minus 30.01, 30.1, I mean, and then 30.1. So, makukuha nating moisture content ay equal sa 0.461794 or 46.794%, no? So, yun na yun, guys. And then, finally, makukuha natin yung hinahanap for letter B. Ano ba yung hinahanap sa letter V? Okay, ito na yun, guys. Yung ating volumetric shrinkage, no? So, yung ating SR ay equal sa ilang ba SR natin, guys? We have 1.89308. Quantity, ilan yung moisture content natin? 0.461794. And then yung SL natin, so kung naka-percent ka, decimal mo na lang guys lahat, na? So 0.172757. So medyo mag-store ka na lang ha. Practice mo yung pag-i-store guys para same tayo na makukuha. So by calculation na makukuha mong volumetric shrinkage ay equal sa 0.547161 or 54.71614. So, yun na naman ang ibig sabihin yun, guys. No? Yun na yun, guys, no? So, medyo formula-based lang siya ng konti. Mamaya mag-solve tayo na medyo mahirap ng konti. Hindi gaanong obvious, no? So, for letter, ano ba hinahanap natin? Ano pa ba wala? C. Pwede ba natin makuha yung C, guys? So, ano ba yung hinahanap sa letter C, guys? Linear shrinkage o yung LS na. Loose streak. So, ilan yung ating LS? Anong formula natin dito? We have 100 quantity 1 minus quantity 100 all over VS plus 100 quantity raised to 1/3 and then quantity. So, makukuha natin that is 100 quantity 1 minus quantity 100. So, ang gagamitin natin dito sa ating VS ay yung naka-percentage guys. Kasi naka 100 tayo, no? So, that is 54.7161 plus 100. So, raised to 1/3 quantity. So, makukuha natin linear shrinkage ay equal sa, so, i-times mo na lang sa, naka-times na pala sa 100 yata ito guys, ano? So, verify ko lang uli guys, 100 quantity 1 minus, verify ko lang guys, ano? 100 quantity 1 minus
100 all over 54.7161 plus 100. So, titignan ko lang kung as is na yan, ano? Raised to 1/3 quantity. Yes, no, naka-store na. Percentage na agad ito, guys, no? Kasi naka-times na siya sa 100%, no? So, makuha natin ay 13.53875%. Yun na yun, guys, no? Makuha natin yung ating linear sinkage, no? So, di ba, bilis lang. Kaso, kailangan, kabisado mo yung formula natin, guys. Next, meron pa bang hinahanap? Letter E, no? So, yung ating letter E, yung ating specific gravity o yung GS na tinatawag. So, anong formula natin? Hindi tayo pwede mag-ano dito ha, yung gamma substance all over gamma water o yung raw ng substance. Yun natin, alam yun raw water, no? Similarly, pwede mo rin naman gamitin daw using this relationship ng shrinkage ratio at ng shrinkage limit, that is quantity 1 all over 1 over SR minus 1 over SL all over 1. Or pwedeng 100. Depende. Ano sasabihin sa inyo, guys, later on. So, try natin, guys, no? That is equal to 1 all over, ano ba, guys, yung ating SR? Balikan natin SR natin. Ilan ba SR natin, guys? We have, kasi SR, yun, 1.89308. Pwede na yan. Minus, yung SL natin, ilan? 0.172757 all over 1. Bakit ko siya sinabing 1? Guys, kung naka-percentage ito, tandaan mo, guys, ito ha. Kung naka-percentage po ito, 100 mo siya i-divide. Similarly, kung dito man, kung naka-decimal ito, guys, syempre 1 lang ito. Pero kung ito naka-percentage, 100 ito, ha? So, similar kung ganun din ito, kung naka-percentage ito, dapat 100%, no? Guys, ang ginamit natin ay decimal. So, 1 na lang. Tama, guys? So, yun na yun, guys, no? Pakuha natin yung GS natin is equal to 2.81307 or 2.81 kalimitan. No? So, yun na, guys, yun. Yun na yun. Siya na yan. Right? So, yun lang yung, that concludes our sample problem number 4, guys. So, medyo meron lang tayong, damihan lang natin ng konti yung sample problems natin. Pero may mga i-skip tayo na part. Pagkaalam natin na medyo, let's say, same, different problem, pero same ng previous approach natin. No? Para practice mo lang din, guys. No? Yun na yun, guys, for our sample problem number 4. Thank you, guys, at ingat po kayo.